Tahasang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa alegasyon nito na may pinirmahang blangko sa 2025 national budget. Sa ambush interview sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na alam ni Duterte bilang dating Pangulo na hindi pwedeng magpasa ng General Appropriations Act ng may blangkong items. Alam din anya ni Duterte na hindi pa nangyari ang ganitong insidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Giit ni PBBM, malinaw na nakasaad sa GAA ang bawat programa at proyekto at kung magkano ang alokasyon sa mga ito. Gaya ng naunang pahayag ni S. Lucas Bersamin, mayroon naman anyang kopya ng GAA sa website ng DBM at pwedeng hanapin at tingnan doon ang sinasabi ng dating Pangulo at kanyang mga kaalyado na mala blank check. Para malamang hindi ito totoo. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA na hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Papaano namin bubusisiin yan? Para titingnan namin iisa-isa. Hindi na lang, meron namang kopya that's available on the website of the DBM. Tingnan nyo, huwag na ninyo busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan nyo kung meron kahit isa. Para mapatunayan na tama ang sinasab kong kasinungalingan yan, that's my reaction. Pahayag ni Pangulong Marcos. Tahasang sinabi ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa alegasyon nito na may pinirmahang blanko sa 2025 national budget. Sa isang panayam sa Taguig City kaninang umaga, sinabi ng Pangulo na alam ni Duterte bilang dating Pangulo na hindi pwedeng magpasa ng General Appropriations Act na may blankong items. Alam din anya ni Duterte na hindi pa nangyayari sa ganitong insidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Giit ng Pangulong Marcos, malinaw na nakasaad sa General Appropriations Act ang bawat programa at proyekto at kung magkano ang alokasyon sa mga ito. Gaya ng naunang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na mayroon namang anyang kopya ng General Appropriations Act sa website ng Department of Budget and Management at pwedeng hanapin at tingnan doon ang sinasabi ng dating Pangulo at kanyang mga kaalyado na mala blank check para malamang ito at hindi totoo. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Karoon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Samantala, pinag-aaralan din ngayon ng Malacanang ang posibilidad na mapalawig pa ang termino ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil hanggang matapos ang halalan sa May 2025. Reaksyon ito ng Pangulong Marcos sa gitna ng mga mungkahi at argumento. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Marcos, malakas ang argumento na nagsasabing hindi makabubuti sa katatagan ng bansa kung papalitan sa kalagitnaan ng panahon ng kampanya at nalalapit na panahon ng halalan ang pinuno ng pambansang pulisya. Dahil dito sinabi ni Pangulong Marcos, pinag-aaralan anya nila ang argumentong ito at nakikita nilang malakas na dahilan o may malakas na dahilan para panatilihin muna sa pwesto si Marbil hanggat hindi natatapos ang eleksyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yeah, there is a very strong argument that it would not be good for
stability, especially to change Chief PNP in the middle of a campaign period and then approaching an election period. So pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on, at the very least until after the elections. All right. Nabatid na si PNP Chief Marbil ay nakatakdang magretiro sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberan. Yes, Bombo Genesis. Okay. Kapansin-pansin sa mga nakalipas na mga araw, taon na hindi gaanong sumasagot si Pangulong Marcos. Even nung kampanyahan, parang hindi siya gaanong sumasagot. Ngayon, anong nagtulak kay Pangulong Marcos na agaran, diretsahang sagutin itong naging patutsada ni dating Pangulong Duterte? Kasi kahapon lamang ito nabanggit, or the other day ni dating Pangulong Duterte? Tama ka, Bombo Genesis. No, parang hindi na napigilan ni Pangulong Marcos na mag-react sa mga patutsada ng kabilang kampo, lalo na yung kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nga sunod-sunod na rin yung batikos, sabi ni Pangulong Marcos, hindi na niya kayang tumahimik. So, kailangan niya nilang magsalita para nga depensahan naman ang kanilang panig, Bombo Genesis. So, sa ngayon, ito na, simula na, ay nagkakaroon na ng nagiging agresibo na rin si Pangulong Marcos sa pagsagot sa mga patutsada laban sa kanyang administrasyon. The last time na narinig natin si Pangulong Marcos na sumagot ay noong time na may nababanggit si VP Sara na may nakausap na siyang papatay sa kanya. Sabi ni Pangulong Marcos noon, papalagan ko yan. Yan ay aking papalagan, sabi niya. So ito yung pangalawa pa lamang. So asahan ba natin na mas marami pang pagsagot from the part ng ating Pangulo? Asahan na natin yan, Bombo Genesis, since nagsimula na rin sumagot si Pangulong Marcos sa mga maiinit na issue. Pero siguro, Bombo Genesis, hindi naman siguro lahat-lahat, no? At basically siguro, yung mga maiinit lang talaga na dapat niyang sagutin. Pero sa susunod na mga araw, syempre malapit na din yung halalan, malapit na din yung eleksyon. Sa Kamara nga hanggang February 8 na lang ang ating mga mambabatas dahil magbe-break na sila dahil ito na, election period na at magkakampanya na. Simula na yung campaign sa local. So simula na ito, Bombo Genesis, ng batuhan ng mga patutsada, no? So asahan natin na sa mga darating na araw ay mas lalong magiging mainit pa ang usapin partikular sa politika. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung anong ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not, by all commandments of the law, that cannot be valid.